Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2406, Holy City. Nagsimula ang alitan sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds at pagkatapos ay damaloy sa kontinente ng Nine Clouds. Walang pagbubukod ang Dark Clouds. Sa mga araw na ito, nagkaroon ng nakakatakot na puyo ng tubig sa kalangitan ng Dark Clouds. Isa itong daanan, na nag-uugnay sa Imperial Court at Dark Clouds. Ang madilim na ulap ay hindi lamang ang rehiyong labis na nagdurusa. Ang iba pang siyam na rehiyon ng kontinente ng siyam na ulap ay nasa parehong bangka. Lahat sila ay may daanan sa langit na patungo sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Nang nabasag ang langit, lumitaw ang gayong mga sipi. Gayunpaman, ayon sa mga alamat, ang mga Great Emperor lamang ang maaaring tumawid sa gayong mga sipi nang hindi nawasak ng mga mapanirang enerhiya sa loob. Namatay agad ang ibang tao. Ang Holy City ay ang sentro ng madilim na ulap. Matapos sirain ni Lin Fang ang ilang mga angkan sa nakaraan, ang Champion University ay naging unang universidad ng lungsod. Marami silang matatalinong estudyante. Kasabay nito, tumataas na rin si Tiantai, at mayroon din silang mga di kapanipaniwalang mahuhusay na disipulo. Maraming Great Emperor ang Tiantai, na nagpabuntong hininga sa maraming tao. Ano ang nangyayari sa mundo? Noong nakaraan, ang mga Great Emperor ay napakabihirang, kahit na sa pinakamalalaking maimpluwensyang grupo. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay nangangailangan ng napakahabang panahon upang maging mga Great Emperor, at kailangan nilang maging napakatalino. Ngunit sa Tiantai, ito ay karaniwan. Ito ang kaso saan man sa Holy City, sa totoo lang, nagbabago ang mundo. Matapos magsimulang umangat ang Champion University at Tiantai, ang Great Imperial Palace ay nagpatuloy din sa pagtaas. Lumakas at lumakas din ang Canaan Buddhist clan. Ang ilang mga tao ay nagawang makaakyat sa tuktok ng kataas-taasang bundok ng Budista at nakakuha ng Buddhist Sutra. Ang mga Buddhist cultivators ay naging mas malakas at mas malakas. Lumitaw ang ilang hindi kapani-paniwalang malalakas na monghe ng Buddhist. Medyo naging wild ang atmosphere sa Holy City. Maraming grupo ang naglalaban-laban, at nasangkot din ang 4 na universidad. Gayunpaman, nagsimula at natapos ang mga bagay sa pinakamalakas na grupo, ang Celestial Martial Dynasty. Ang Celestial Martial Dynasty ay hindi umiral sa mahabang panahon, ngunit sila ay tumataas sa isang nakakatakot na bilis. Hindi nila pinalaki ang kanilang mga cultivator, gayunpaman, kinuha nila sila. Sa napakaikling panahon, sila ang naging pinakamalakas na grupo sa Holy City, at maaaring apihin ang 4 na universidad. Posible iyon dahil sa isang dahilan. Ang Celestial Martial Dynasty ay may mga saint. Kung ang angkan ng Budista ay hindi naging makapangyarihan at maunlad, ang Celestial Martial Dynasty ay makokontrol sa buong Holy City. Ngunit nilikha ng angkan ng Buddhist ang dinastiyang Canaan. Nakaposisyon sila sa timog at hilaga. Sa paglipas ng panahon, ang Holy City ay ganap na nagbago. Dalawang makapangyarihang grupo ang kumokontrol sa Holy City. Ang Celestial Martial Dynasty, at ang Canaan Dynasty. Sa mababang mundo, ang mga saint ay karaniwang mga ermitanyo. Hindi sila nakita ng mga tao, mayroon lamang mga alamat tungkol sa kanila. Gayunpaman, sa mga araw na ito, nagpakita ang mga saint sa Holy City. Kaya naman mabilis na bumangon ang Celestial Martial Dynasty at ang misteryosong Canaan Dynasty. Nanghina ang ibang grupo. Alam na alam iyon ng mga tao, ngunit ano ang magagawa nila? Ang Celestial Martial Dynasty ay hindi napigilan. Maging ang 4 na universidad ay nag-isip. Pinapanta pa nila ang kanilang mga estudyante sa Celestial Martial Dynasty. Inaasahan nila na ang ilan sa kanilang mga estudyante ay magiging mga disipulo ng mga saint. Ang sitwasyon na sa una ay hindi matatag sa Holy City ay huminahon salamat sa dalawang grupong iyon nang kontrolin nila ang lungsod. Si Tiantai ay nasa Holy City. Makapangyarihan din sila, ngunit sa mga araw na ito, marami sa mga disipulo ni Tiantai ang umalis upang sumali sa Celestial Martial Dynasty. Tumitaw si Lin Fang sa labas ng Tiantai. Matapos mapagtantong nasa Dark Clouds siya, nagpa siya siyang pumunta sa Tiantai. Narinig niya ang tungkol sa sitwasyon, hindi niya akalain na ganoon kabilis ang pagbabago sa kontinente ng siyam na ulap. Ilang dosenang taon lamang ang lumipas, at napakaraming bagay ang nagbago. Si Lin Fang ay nakasuot ng simpleng robe habang nakatayo sa labas ng Tiantai, medyo malamig. Nagtataka ako kung ang aking mga guro at kaibigan ay nasa Tiantai. Inilabas ni Lin Fang ang kanyang makajos na kamalayan na nakapalibot sa Tiantai, nakikita niya ang lahat maliban sa ilang mahiwagang lugar. Wala na ang mga kaibigan ko, ang mga guro ko lang ang nandito. Ang aking mga kaibigan ay malamang na naglalakbay sa mundo, naisip ni Lin Fang. Tumingin siya sa loob ng isang templo, naroon sina Mo Chen at Emperor Yu. Bukod sa kanila, naroon din sina Yun Qingyan at Qin Wo. May pinag-uusapan sila. Xiao Chen, isa na siyang Great Emperor ngayon. Hindi ko natupad ang aking mga obligasyon bilang isang guro. Isip ni Lin Fang. Nakonsensya siya. Sa palasyo, tumingin si Mo Chen kay Ye Chen at si Xiao Chen. Sa pagkakataong ito, inaayos ng Celestial Martial Dynasty ang seremonyang ito para patunayan kung gaano sila kalakas. Ito ay magiging lubhang mapanganib. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang nag-iisang disipulo ni Little Lin Fang, at hindi siya kailanman naririto. Wala rin kaming naituro sa iyo.
Sarili mo lang ang maaasahan mo. Sana walang mangyari sa inyo. Guro, paano matatakot ang isang cultivator? Ang aking guro ay abala, siya ay magiging isang walang katulad na cultivator balang araw, kailangan kong parangalan siya at ang kanyang reputasyon. Alam ng lahat kung bakit inorganisa ng Celestial Martial Dynasty ang dakilang seremonya. Gayunpaman, walang makakaiwas sa pagpunta, lahat ng makapangyarihang grupo ng Holy City ay lalahok, kasama ang 4 na universidad. Paano ako mapapa-atras? Bitawan mo ako. Sabi ni Ye Chen, yumuko sa harap ni Mo Chen. Nagkatinginan sina Mo Chen at Emperor Yu at tumango. Dahil determinado ka, masaya kami. Kung masyadong malakas ang iyong kalaban, huwag kang makipagsalaran. Naiintindihan ko, nakangiting sagot ni Ye Chen. Little Chen, good luck. Sabi ni Yun Qingyan bago idinagdag. Ngayon, lahat ng kaibigan ng iyong guro ay naglalakbay sa mundo, kung hindi, walang sino man ang maglalakas loob na kumilos ng mayabang sa harap namin. Ang iyong guro, ang bastos na iyon, ay hindi bumabalik sa loob ng maraming taon. Iniisip kong saint ngayon. Kung siya ay isang saint, sisirain niya ang Celestial Martial Dynasty at gagawin silang tumahimik. Ang mga bastos na iyon ay palaging naglalagay ng labis na pagmamataas, ngayon ay titigil na sila. Ang mga saint ay maalamat na cultivator. Ang maliit na Lin Fang ay may talento at sigurado ako na siya ay nasa tuktok ng layer ng Shengdi, ngunit ang maging isang saint ay napakahirap. Sabi ni Mo Chen, nakangiting pilit. Ngunit si Little Lin Fang ay nag-iwan ng papel sa akin noong mga araw, medyo malakas siya. Hindi ko pa ito nagamit, ngunit kaya niyang protektahan si Tian Tai nang walang anumang problema. Sige, lahat pwede mag-spurs. Bukas na ang Grand Ceremony. Magiging nakakatakot ang kompetisyon sa pagitan ng Celestial Martial Dynasty at Canaan Dynasty. Xiao Chen, maghanda ka na rin. Kakausapin din natin ang Champion University. Sabi ni Emperor Yu, tumango ang lahat at umalis. Pagkaalis ng lahat, bamantong hininga sina Emperor Yu at Mo Chen. Sa kasamaang palad, wala kaming kapangyarihan. Kailangang tiisin ng ating mga disipulo ang pressure. Sabi ni Mo Chen, umiling-iling. Nakita at narinig ni Lin Fang ang lahat. Nalungkot siya para sa kanyang dalawang guro, kailangan nilang asikasuhin ang lahat dahil naglalakbay ang mga kapwa niya disipulo. Naiintindihan ko, pupunta ako at tingnan ang engranding seremonya bukas. Bulong ni Lin Fang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pagkatapos noon, isang grupo ng malalakas na cultivator ang lumitaw sa lupa. Ang kanilang chi ay nakakatakot at naglalaman ng layunin ng kamatayan. Ang ilan sa kanila ay mukhang hayop. Pumunta kayo sa Tian Tai at maging mga disipulo ni Tian Tai, anuman ang sabihin nila sa inyo, makinig kayo sa kanila, at huwag na huwag silang ipagkanulo. Sabi ni Lin Fang sa mga taong iyon. Opo, Ginoo. Automatiko na sabi ng grupo ng mga tao. Pumunta ka, huwag mo akong pag-usapan. Magpapakita ako bukas. Sabi ni Lin Fang. Kumurap-kurap ang kanyang figure at umalis. Hindi siya agad nakipagtipon sa kanyang mga guro, pumunta siya upang tuparin ang kanyang pangako. Kinailangan niyang ibalik ang Heavenly Grace Ancient Tree sa loob ng 100 taon. Sa pagkakataong ito, siya ay nasa madilim na ulap, kaya ito ay isang magandang pagkakataon upang ibalik ito sa Godlywood Valley. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2407, pagkawasak. Ang Godlywood Valley ay matatagpuan sa isang kagubatan sa mga bundok. Ito ay isang nakatagong lupain ng kapayapaan at kasaganaan, isang makalupang paraiso. Ang mga ordinaryong tao ay hindi madaling pumunta doon upang tumingin sa paligid, at kahit na mas mababa upang magsanay ng paglilinang. Gayunpaman, maraming tao ang nasa Heavenly Grace Ancient Tree Forest na naghahanap ng mga puno. Tuwang-tuwa sila, dahil makapal at mayaman ang cosmic end doon. Sino ang mag-aakala na magkakaroon din ng mga magagandang lugar sa lower world? Matagal na sana ako kung alam ko ito noon pa. Nakangiting sabi ng isang binata nang maramdaman niya ang cosmic energies. Sila ay mula sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Matapos mabuo ang daanan sa pagitan ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds at ang Lower World, nagpasya silang pumunta at maglakbay, at natagpuan nila ang magandang lugar na ito. Napakalaki ng kontinente ng 9 na ulap. Ang Imperial Court ay walang hangganan din. Mayroong 9 na rehiyon sa mas mababang mundo, kaya syempre may magagandang lugar din. Ang aming angkan, ang Bloodsea Clan, ay natagpuan ng lugar na ito nang hindi sinasadya sa isang maswerteng pagkakataon. Sagot ng isa na nakangiti. Sa katunayan, sila ay maswerteng natagpuan ang lugar na ito, na perpekto para sa mga kabataan na magsanay ng paglilinang. Sa tingin ko ang mga epekto sa ating sigla ng dugo ay magiging mahusay. Sabi ng isa pang binata na nakangiti. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay at kumain ng isang buong Heavenly Grace Ancient Tree, nakangiti. Tumigil ka. May galit na sigaw ng mga sandaling iyon. May galit na tumingin sa kanya at nagsabi. Ang mga sinaunang puno ng langit na biyaya ay napakabihirang. Kahit nasalakayin mo ang lugar na ito at kontrolin mo na ngayon, bakit mo iniisip na maaari kang kumilos na parang mga walang galang na bastos? Tiningnan ng binata ang matandang iyon ng masama. Duguan ng mga mata niya. Tumigil ka na sa pagutot dito, matanda. Ang lakas ng loob mong kausapin mo ako ng ganyan. Napakaganda ng apo mo, ano ang sasabihin mo kung niloko ko siya ngayong gabi?
Malamig na sabi ng binata. Naninigas ang mukha ng matanda at nagsimulang manginig. Gago, gago. Sigaw ng matanda sa loob, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin iyon ng totoo. Ang Bloodsea clan ay napakalakas. Mayroon silang mga saint. Matapos mahanap ang Godlywood Valley, napagpasyahan nilang salakayin ito at gawin itong paraiso ng paglilinang ng kanilang mga kabataan. Kahit na hindi nila pinatay ang mga naninirahan sa Godlywood Valley, tinatrato nila sila na parang mga alipin. Sa sandaling iyon, sa Godlywood Valley, isang binata ang mabagal na naglalakad. Pagdating niya, kumunot ang noo niya. Inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan at napagtantong may mali. Ang kontinente ng Siyam na Ulap ay naging hindi matatag at nagkaroon ng mga problema sa lahat ng dako, kabilang ang sa Godlywood Valley. Bumangon si Linfang sa hangin at tumingin sa lugar ng Heavenly Grace Ancient Tree. Tumingon ang gwardya sa lugar at tumingin kay Linfang. Siya iyon. Nang makita ng matanda si Linfang, naalala niya agad ito dahil pinili ng isang espesyal na puno na sundan siya. Sinabi pa niya, na sa loob ng 100 taon, ako ay magiging hari sa madilim na ulap. Kagalang-galang na matanda. Sigaw ni Linfang. Natulala ang matanda. Ang chi ni Linfang ay karaniwan. Hindi naman siya mukhang cultivator. At hindi siya tinawag na mister, tinawag niya itong kagalang-galang na matanda. Ano ang nangyayari? Tanong ni Linfang. Sino ka? Tanong ng isang binata sa lupa, na nakatitig kay Linfang. Karamihan sa mga kabataang iyon ay mga cultivator ng Huangqi layer. Ang kagubatan ay kapakipakinabang sa mga cultivator ng Huangqi layer pagkatapos ng lahat. Hindi siya pinansin ni Linfang at tumingin sa matanda. Emph. Ang kontinente ng Siyam na Ulap ay naging hindi matatag. Hindi pinalad ang Godlywood Valley. Natagpuan nila ang aming lugar at sinalakay ito. Ang mga taong lumalaban sa kanila ay pinapatay. Gusto kong protektahan ang Heavenly Grace Ancient Trees, kaya sumuko ako sa Bloodsea clan. Sabi ng matandang lalaki kay Linfang ng telepatiko. Dapat nandito ka para ibalik ang puno. Ingatan mo ang punong iyon at umalis ka. Bloodsea clan. Kumunat ang noo ni Linfang. Maraming grupo sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds, at lahat sila ay may mga saint. Hindi katakataka na hindi sila nalabanan ng Godlywood Valley. Lahat, asar. Agresibong sabi ng isang tao sa mga sandaling iyon, ang boses na iyon ang nagpayanig ng marahas sa lupa. Ang mga taong nagsasanay gamit ang lakas ng Sky Blue Godlywood ay nagtaas ng ulo at tumingin sa malayo. Maraming tao ang tumingin kay Linfang ng masama. Natulala ang matanda. Nakakabaliw ang batang ito. Hindi ka dapat tumuloy dito. Umalis ka, bilisin mo. Sabi ng matandang lalaki kay Linfang ng telepatiko. Kahit na mataas ang tingin niya kay Linfang, hindi pa naginsayo si Linfang, malamang na hindi siya makakalaban sa kanila. Gusto mong mamatay. Malamig na sabi ng isang binata kay Linfang. Sinulyapan siya ni Linfang at ang katawan ng binata ay naging ginto, sumabog at tuluyang nawala. Lahat ng iyon ay nangyari kaagad. Napalunok ang karamihan nang makita nila iyon. Paano? Malakas. Gusto niyong mamatay lahat. Malamig na sigaw ni Linfang. Biglang pinalibutan ng lakas ng kamatayan ang buong lugar. Kung gusto ni Linfang, maaari niyang sirain ang lahat doon sa isang kisap mata. Sa di kalayuan, ang hangin ay sumisigaw ng galit na galit. Dumating ang ilang Great Emperor at malamig na tumingin kay Linfang. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagpatay. Mukhang gusto mo na talagang mamatay. Sabi ni Linfang. Tumingon siya at napatingin sa mga kara-rating lang, at bigla silang kinilabutan. Ang kanilang mga katawan ay naging kulay abo, sila ay agad na namatay, bumagsak, at nahulog mula sa langit. Iyan ay natigilan ang karamihan, natigilan din ang matanda. Mapapatay agad ni Linfang ang mga Great Emperor. Ilang dosenang taon na ang lumipas, hindi ko akalain na magbabago ang mga bagay ng ganito, naisip ni Linfang na bamantong hininga. Ang kanyang lakas ng kamatayan ay lumakas at lumampas sa lahat. Kagalang-galang na matanda, mayroon bang mga tao mula sa iyong angkan sa lugar? Tanong ni Linfang sa matanda. Natulala ang matanda. Hindi. Sabi ng matanda na umiling. Nanginginig siya habang nakatingin kay Linfang. Sige, mabuti, mamatay. Pinatay ni Linfang ang lahat sa lugar. Lahat sila ay naging kulay abo at bumagsak. Nang makita iyon ng matanda, tumibok ng napakalakas ang kanyang puso, halos hindi siya makahinga. Gaano katatag ang binata? Ano ang kanyang antas ng paglilinang? Hindi ko magagawa iyon. Magagawa iyon ni Linfang, na nangangahulugang mas malakas siya kaysa sa kanya. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. May mga tao ba mula sa iyong angkan doon? Tanong ni Linfang, na nakaturo sa malayo. Meron. Mabilis na sagot ng matanda, natatakot na agad silang patayin ni Linfang. Masyado siyang malakas. Sige. Sabi ni Linfang na tumatango. Pagkatapos, nakipagkamay siya at may bumabang puno mula sa langit. Ito ay ang Heavenly Grace Godlywood. Nangako ako na ibabalik ko ang Heavenly Grace Ancient Tree. Sabi ni Linfang sa matanda. Sinabi mong magiging hari ka ng Dark Clouds makalipas ang 100 taon, ngunit nagawa mo ito sa loob ng wala pang 100 taon. Ikaw ang unang saint na nakita ko sa buhay ko. Sabi ng matanda, huminga ng malalim. Ngunit ang Bloodsea clan ay napakalakas, mayroon din silang mga saint.
Noong nakaraang pagkakataon, isang sinaunang saint ang dumating dito at nagdulot ng kaguluhan, agad niyang pinatay ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa kanya ng malupit. Sa isang magulong mundo, ang tanging solusyon ay ang patayin ng iyong mga kaaway. Mahinahong sabi ni Lin Feng, ngunit napaka-agresibo. Nanginginig ang matanda. Hindi nakakagulat na ang batang ito ay mabilis na nagtagumpay, ang kanyang init ng ulo ay nakakatakot. Noon, mabait ka sa akin at binigyan mo ako ng godly wood. Ngayon ay bumalik ako, at tutulungan din kita. Sumama ka sa akin. Pantay na sabi ni Lin Feng. Lumipad palayo ang matanda at si Lin Feng. Nang makita ni Lin Feng ang mga taong umaatake sa kanila, agad niyang pinatay ang mga ito. Walang makakalaban sa kanya. Napakabilis, natapos ni Lin Feng ang pagpatay sa lahat ng miyembro ng Bloodsea Clan. Wala ni isa sa kanila ang naiwan. Ang malalakas na cultivator ng Godly Wood Clan ay nagtipon at tumingin kay Lin Feng nang may pagtataka. Ang mga Emperor at mga Great Emperor ay parang maliliit na insekto sa harap niya, hindi ka panipaniwala. Master Ox, may mga gagawin ako. Maaari mo bang ipadala ang ilang mga saint dito upang tulungan akong patayin ang mga miyembro ng Bloodsea Clan pagdating nila? Tinanong ni Lin Feng ang matandang baka ng Star World. Sige, magagawa nila ang kaya mong gawin, gayunpaman. Sagot ng matandang baka. Pagkaraan ng maikling panahon, 9 na bestial saint ang lumitaw doon sa langit, lahat sila ay mababang antas na mga saint. Isang nakakatakot na chi ang nakapalibot kay Lin Feng, ito ang hayop na nasugatan ni Lin Feng. Sinulyapan siya ni Lin Feng nang walang pakialam at ngumiti. Alam kong ayaw mong sumuko. Tulungan mo lang akong protektahan ang lugar ng ilang oras. Tapos, balang araw, pakakawalan kita. Nanginginig ang mga hayop. Palayain sila. Kalayaan. Talaga. Tanong ng isang halimaw. Siyempre, ako ang bang master. Ngunit kailangan ko munang tulungan mo ako sa ilang bagay. Sabi ni Lin Feng. Sinabi niya sa matanda. Kagalang-galang na matanda, paprotektahan nila ang lugar. Alis na ako. Pagkatapos, umalis siya at nawala. Natigilan ng matanda. Ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2408, si Lin Feng ay bumalik. Maraming malalakas na cultivator ang nagtipon sa Holy City. Ang Celestial Martial Dynasty ay nag-organisa ng isang engranding seremonya at inimbitahan ang lahat sa Holy City na ihambing ang lakas ng kanilang mga kabataang cultivator. Celestial Martial Dynasty na parang ito ay isang engranding seremonya para sa Holy City, ngunit sa totoo lang naunawaan ng karamihan na gustong ipakita ng Celestial Martial Dynasty sa lahat na may kontrol sila sa buong bayan. Sinabi ng Saint ng Celestial Martial Dynasty na kung sino man ang namumukuntangi, magkakaroon sila ng pagkakataong maging disipulo ng Saint. Iyon ay isang bagay na hindi ka panipaniwala at hindi maiisip para sa maraming tao, isang panaginip. Maraming mga angkan ang nagnanais na ang kanilang mga kabataan ay maging miyembro ng Celestial Martial Dynasty, o maging mga alagad ng Saint. Nagkaroon ng napakalaking battle stage na nakaset up. Sa hilagang bahagi ng yugto ng labanan ay ang malalakas na cultivator ng dinastiya, na nakaupo sa mga bleachers. Sa katimugang bahagi, mayroong isang grupo ng mga monghe ng Budista, sila ay tumingin solemna at magalang. Ang dinastiyang Canaan ay ang tanging pangkat na maaaring makipagkompetensya sa Celestial Martial Dynasty. Nandoon pa rin ang ibang grupo. May mga tao mula sa Great Imperial Palace at sa 4 na universidad, mayroon pa rin silang kapangyarihan sa Holy City. Ang 4 na universidad ay hamina ng husto, ngunit mayroon pa rin silang ilang malalakas na cultivator. Ang mga sinaunang Holy Clan ay may mas kaunti at mas kaunting mga tao. Ang Yin Clan ay mayroon pa ring ilang trump card. Lumipas ang mga taon, pagkatapos na sirain ni Lin Feng ang ilang ancient holy clans, ilang mga bago ang nagsimulang tumaas, ngunit hindi sila maaaring magkaroon ng posisyon na kasing taas ng 4 na universidad sa Holy City. Sa paanan ng bleachers, mas maraming tao. Marami sa kanila ay mga ordinaryong tao mula sa Holy City na dumating upang manood. Sa loob lamang ng ilang dosenang taon, napakaraming bagay ang nagbago. Dati, ang 4 na universidad ang pinakamalakas, ngunit ngayon ay hindi na. Personal na dumating ang 8 ancestors ng Champion University. Bihira silang lumitaw sa ibang pagkakataon. Matapos maging magulo ang kontinente ng Siyam na ulap, bumalik sila mula sa ibang bansa. Nagbago ang mga bagay, at ngayon, ang Celestial Martial Dynasty ang grupong nag-organisa ng mga engranding seremonya. Kinailangan silang bigyan ng mukha ng mga tao ni Tiantai ay kasama ng mga miyembro ng Champion University. Napakalapit ng Champion University at Tiantai, salamat kay Lin Feng. Sina Mo Chen at Emperor Yu ay kasama ng 8 ninuno ng universidad sa pinakakaliwa ng grupo. Si Ancestor Zuan Tian at Ancestor Shi Tian, na napakalapit kay Lin Feng, ay nasa tabi nila. Mo Chen, ang mga direktang disipulo ng Tiantai ay hindi pa bumabalik. Tanong ni Ancestor Shi Tian kay Mo Chen. Kahit na si Mo Chen at Emperor Yu ay hindi masyadong malakas, sila ay nagpalaki ng hindi kapanipaniwalang mga disipulo. Nakakatakot si Lin Feng, at si Hao Qinglin, Rou Exi, Tian Qi ay malakas lahat. Hindi. Ang kontinente ng Siyam na ulap ay magulo. Hindi ko alam kung paano sila ngayon. Sagot ni Mo Chen. Namiss niya sila. Bakit hindi mo sila makontak? Tanong ni Ancestor Shi Tian, na nakangiti ng pilit. Ayokong istorbohin sila, abala sila.
Sabi ni Mo Chen na umiling. Ancestor, mayroon ka bang balita mula kay Linfang? Hindi. Matagal na siyang nawala. Sabi ni Ancestor Shi Tian. Narinig ko na hinahanap siya ng lahat ng shrine para patayin siya. Pantay na sabi ni Ancestor Zhu Tian. Ang mga puso ni Emperor Yu at Mo Chen ay nanginginig sa kaba. Ninuno. Mukhang nalilito si Mo Chen. Hindi mo alam. Hinahanap siya ng lahat ng shrine, handa silang gawin ang lahat para patayin siya. Natatakot ako. Matiyag ang sabi ni Ancestor Zhu Tian. Lalong kinabahan sina Emperor Yu at Mo Chen. Nasusunog ang kanilang mga tiyan. Ang lahat ng kanilang direktang disipulo ay parang kanilang mga anak. Pinahal nila sila. Ayaw nilang may mangyari sa kanila. Natatakot ako na baka patay na siya. Mahina ang pag-amin ni Ancestor Zhu Tian. Tama na, galit na sabi ni Ancestor Shi Tian. Si Linfang ay protektado ng Fortune Shrine. Malamang okay lang siya. Mo Chen, kung wala rito ang iyong mga direktang disipulo, sino ang makakasali ngayon? Tanong ni Ancestor Zhu Tian na walang malasakit at naiinis. Isa sa kanila. Sana hindi niya ako bigwan. Sabi ni Mo Chen. Ang tono ng pananalita ni Ancestor Zhu Tian ay nagsisimula ng makairita sa kanya. Alam niya na ang mga taong ito ay mga ninuno, at hindi sila uupo sa parehong antas ng kanya kung wala si Linfang. Narinig ko na marami sa mga disipulo ni Tiantai ang tumalikod sa Tiantai sa mga araw na ito. Maaari ka bang makipagkompetensya sa ibang mga grupo ngayon? Tanong ni Ancestor Zhu Tian. Marami pa tayong mahuhusay na disipulo. Sabi ni Mo Chen. Hindi siya mahilig makipagtalo sa mga tao, ngunit nawawalan na siya ng pasensya. Parang galit siya. Tingnan natin. Sabi ni Ancestor Zhu Tian, nakangiti. Wala na siyang ibang sinabi pagkatapos noon. Nagulat si Ancestor Shi Tian, hindi niya akalain na magagalit si Ancestor Zhu Tian dahil sa mga walang kwentang bagay na nangyari sa nakaraan. Nakalimutan na ng lahat ang tungkol sa maliliit na bagay na iyon, ngunit hindi siya. Nang sumikat si Linfang, hindi niya ipinakita ang kanyang nararamdaman, ngunit ngayon ay nagbago na ang mga bagay. Sa sandaling iyon, galit na tumingin ang mga miyembro ng karamihan kay Ancestor Zhu Tian. Nagulat siya. Nakatingin sila sa kanya. Napakalakas ng mga taong iyon, taga-Tiantai ba sila? Isip ni Ancestor Zhu Tian. Tinanong niya, Mo Chen, sino ang mga taong iyon? Mga tao ng Tiantai. Malamig na sabi ni Mo Chen. Nagulat si Ancestor Zhu Tian, at malamig na ngumiti. Sinabi niya, kaya mayroon kang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, gamulong ang mga ulap sa kalangitan. Isang binata ang lumilipad sa itaas nila. Galit na galit ang itsura niya. Ano ang mali sa Zhu Tian na iyon? Si Linfang at ang mga taong iyon ay kabilang sa ibang mundo. Nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa Holy City. Narinig din niya ang pag-uusap ni na Ancestor Zhu Tian at Mo Chen. Kung hindi nakikita ang mga guro ko, magiging masaya ako sa pakikipag-usap sa kanya, nakangiting naisip ni Linfang. Pagkatapos ay nawala siya mula doon. Hindi alam ni na Mo Chen at Emperor Yu na dumating na si Linfang. Pinanood nila ang mga miyembro ng Celestial Martial Dynasty. Isang grupo ng mga tao na nakasuot ng Imperial Robe ay nasa hagdanan. Sila ay tumingin kahanga-hanga at kasindak-sindak. Sa likod nila ay ilang kabataan, ang ilan sa kanila ay taga-Tiantai noon at nagtaksil sa Tiantai. Ang grupo ng mga bastard na iyon, galit na naisip ni Mo Chen. Walang pumihil sa kanilang mga kabataan na sumali sa Celestial Martial Dynasty sa Holy City sa mga araw na ito, ngunit ang paggawa nito ng walang pag-aproba ng kanilang nakatatanda ay isang pagtataksil. Guro, bakit ang dali mong magalit? Tanong ng isang pamilyar na boses. Naninigas ang mukha ni Mo Chen. Anong pamilyar na boses? Tumibok ang puso ni Mo Chen, lumingon siya at nakita ang isang binata na nakangiti. Nanginginig si Mo Chen. Nag-aalala siya tungkol kay Linfang kanina lang, at ngayon ay nandoon na siya sa harapan niya. Tumingon din si Emperor Yu at nanginginig. Bumalik na si Linfang. Si Linfang ay may malaking ngiti sa kanyang mukha at sinabing, mayroon bang anumang bagay sa aking mukha, mga guro? Phew. Huminga ng malalim sina Mo Chen at Emperor Yu. Tumiti din si Mo Chen ng malawak. Nagmukha siyang mas bata bigla. Ang kanyang pinakamahusay na disipulo, ang kanyang pinakatalentadong disipulo, ay nagbalik. Naalala niya noong lahat ng kanyang mga disipulo ay tumulong sa kanya at sa kanyang asawang si Jing Xiaoyu. Hinding-hindi niya iyon makakalimutan. Siya ay nagkaroon ng impresyon na siya ay humantong sa isang karapat-dapat na buhay dahil lamang doon. Naalala niya ang mga masigasig na disipulong iyon. Si Mo Chen ang aking guro. Si Ancestor Shi Tian ay natigilan, ngunit ngumiti. Nandoon si Linfang, paano maaaring may mangyari sa kanya? Hinatak ni Ancestor Zhu Tian ang mahabang mukha, nagulat sa pangyayaring ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2409, Ling. Bumalik ka, mahusay. Ilang ulit na sabi ni Mo Chen. Mahirap kumalma. Tumabi sina Mo Chen at Emperor Yu at nag-iwan ng lugar sa pagitan nila. Little Linfang, halika rito at maupo. Sige. Nakangiting sabi ni Linfang. Pagkatapos, umupo siya sa pagitan nila. Tumanggo siya kay Ancestor Zuan Tian at Ancestor Shi Tian at sinabi, hello Ancestors, kumusta na kayo? Ayos naman kami. Masaya kaming makita ka. Tumiti si Ancestor Shi Tian. Umalis ka ng ilang dosenang taon, napakatagal.
Dahil ang ilang bagay ay nangangailangan ng oras. Kababalik ko lang, inayos ko ang ilang mga bagay at agad akong pumunta dito para makita ka. Sagot ni Lin Feng. Pumunta ka para sa iyong mga guro, hindi para sa aming matatandang lalaki. Natatawang sabi ni Ancestor Shi Tian. Siyempre, napakaraming pinagdaanan ni Lin Feng kina Emperor Yu at Mo Chen. Ito ay walang kapantay. Little Lin Feng, kumusta ka na? Tanong ni Emperor Yu kay Lin Feng. Naging okay naman ako. Walang malalaking problema. Hindi ba ako mukhang okay? Mahinang sabi ni Lin Feng. At kayo, mga guro, tiyak na pagod kayo sa pamamahala sa Tiantay. Nakita ni Lin Feng na ang kanyang mga guro ay mukhang pagod nang dumating, lalo na dahil kay Ancestor Zhu Tian. Pagkarating niya, tumahimik si Ancestor Zhu Tian. Ama, nakita ni Lin Feng ang isang teenager na babae na dumating sa harap ni Mo Chen. Tumingin siya kay Lin Feng sa kakaibang paraan. Iyon ay. Nagulat si Lin Feng, at tumingin kay Mo Chen. Lin Feng, si Ling iyon, ang aming anak. Sabi ni Mo Chen na nakangiting may pagmamalaki. Ling, iyon ang Little Lin Feng na sinasabi ko sa iyo sa lahat ng oras. Ito ang unang pagkakataon na nakita mo siya. Sabi ni Mo Chen, hinahaplos ang kanyang ulo. Nang marinig iyon ni Lin Feng, kumislap ang kanyang mga mata, at ngumiti siya. Sa wakas ay nagkaroon ng anak na babae ang kanyang guro, napakasaya niya. Brother Lin Feng, sabi ni Ling, kamukha niya ang kanyang ina, napakaganda niya. Ling, halika rito. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Tumingin si Ling sa kanyang ama, at pagkatapos ay lumapit kay Lin Feng, pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang dila ng mapanukso at sinabing, palaging sinasabi ng tatay ko na ikaw ang kanyang pinakatalentadong disipulo. Ano ang antas ng iyong paglilinang? Marahil ay mas malakas kaysa sa iyo. Sabi ni Lin Feng, hinahaplos ang kanyang ulo. Pagkatapos ay kinaladkad niya ito papunta sa kanya, kinurot ang kanyang pisngi, at sinabi kay Mo Chen. Guro, bakit hindi mo ako nakontak? Ito ay isang bagay na napakahalaga. Hindi ko gustong abalahin ka habang naglalakbay ka. Tumiti si Mo Chen. Iyan ay hindi isang bagay na walang kabuluhan, bagaman. Mahalaga ito. Sabi ni Lin Feng. Hindi siya nakaimik. Nainis siya at nagtanong, Ling, ilang taon ka na? Tumingin sa kanya si Ling at sinabing, 15 na ako. Mayroon akong impresyon na itinuturing mo akong isang maliit na bata. Siguro, ikaw ay isang maliit na bata, hindi ba? Tumawa si Lin Feng. Lahat, katahimikan. Sabi ng isang tao sa malayo. Biglang napatigil ang lahat sa pagsasalita at napalingon. Napatingin silang lahat sa malalakas na cultivator ng Celestial Martial Dynasty. May nagwagayway ng kamay para hindi na magsalita ang lahat. Lahat, ngayon, inimbitahan ng Celestial Martial Dynasty ang lahat para sa engranding seremonya. Nais naming gawing mas makapangyarihan ang lungsod. Noong mga araw, ipinaglaban ng mga tao na mapabilang sa Imperial Ranking List at Great Imperial Ranking List. Simula ngayon, wala na sila. Aayusin natin ang Celestial Martial Dynasty Grand Ceremony, papalitan nito ang Pathfinder Day ng Imperial Ranking List at Great Imperial Ranking List. Ang mga taong magaling ay sasali sa Celestial Martial Dynasty at may mga taong magkakaroon ng posibilidad na maging mga alagad ni Saint. Pagmamalaki ng taong iyon. Maraming kabataan ang mukhang masigasig sa kanyang mga salita. Ang mga Saint ay maalamat na cultivator. Ang pagiging alagad ng isang Saint ay magiging kahanga-hanga. Tungkol sa iba't ibang antas, ang mga tao ay kailangang maging mga emperor man lang para mahok. Sila ay mahahati sa mababang antas ng mga emperor, katamtamang antas ng mga emperor, mataas na antas ng mga emperor, at mga great emperor. Ngayon, ipadala ang iyong mga mababang antas na emperor sa yugto ng labanan, lahat ng grupo ay dapat may kalahok. Sabi ng taong iyon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sinabi ni Lin Feng kay Emperor Yu. Guro, magpapadala rin ba si Tiantay ng 6 na tao? Kailangan nilang magpadala ng isang tao para sa bawat antas ng paglilinang, iyon ay 6 na tao. Oo, walang pagpipilian maliban kung ang isang grupo ay walang sinuman sa antas ng paglilinang na iyon. Dapat lumahok din si Tiantay. Sagot ni Emperor Yu, naiintindihan ko, sabi ni Lin Feng na tumanggo. Gaano kalakas ang Tiantay ngayon? Umiling si Emperor Yu, tila hindi siya nasisiyahan habang sinabi niya kay Lin Feng. Noong umalis ka, ang Tiantay at Champion University ay umuunlad. Gayunpaman, pagkatapos nito, ang mga bagay ay naging magulo. Ang Great Imperial Palace ay bumangon. Lumitaw ang Celestial Martial Dynasty, at pagkatapos ay lumitaw ang Canaan Buddhist Clan. Nagsimulang umalis ang mga henyo sa Tiantay upang pumunta sa Canaan Buddhist Clan at sa Celestial Martial Dynasty. Ang Champion University at Tiantay ay nawalan ng ilang hindi kapani-paniwalang mahuhusay na alagad na nagtaksil sa atin at napunta sa Celestial Martial Dynasty. Ilan sa kanila ay aakyat sa battle stage, makikita mo. Kapag ang Tiantay ay umuunlad, maaari tayong mag-recruit ng mga mahuhusay na tao, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay magaling. Sabi ni Lin Feng kay Emperor Yu. Oo, hindi na kami magkakaroon ni Mo Chen ng mahusay na direktang mga disipulo tulad ng dati. Bamantong hininga si Emperor Yu. Ipagmamalaki niya ang kanyang mga direktang disipulo sa buong buhay niya. Uncle Emperor Yu, mayroon kang grupo ng mga dakilang direktang disipulo, magaling na iyan. Sabi ni Ling, nakangiti kay Emperor Yu.
Oo, sapat na iyon, at mayroon na tayong Little Ling. Sabi ni Emperor Yu na nakangiti kay Ling sa mga bisig ni Lin Fang. Nga pala, Little Lin Fang, ikaw ang nagpadala sa mga taong iyon kahapon, tama ba? Biglang sabi ni Emperor Yu. Tumanggo si Lin Fang. Talagang, makakalaban nila ang mga Great Emperor. Okay, at least, hindi masyadong mawawalan ng mukha si Tiantai sa ganoong paraan. Sabi ni Emperor Yu, nasaan ang ating mga manlalaban? Tanong ni Lin Fang. Nandoon sila sa ibaba na naghahanda para makipaglaban, ngunit magiging mahusay kung maaari tayong magpalit ng ilang mga mandirigma. Sabi ni Emperor Yu, na nakaturo sa isang grupo ng mga tao sa karamihan. May mababang antas na Emperor, tumangala siya kina Mo Chen at Emperor Yu. Ji Liao, gawin mo ang iyong makakaya, kung hindi ka manalo, sumuko ka, ngunit huwag makipagsapalaran. Sabi ni Emperor Yu sa binata. Sige. Sagot ng binata. Gagamitin ko ang buong lakas ko, Ji Liao. Sabi ni Lin Fang sa sandaling iyon. Tumingin si Ji Liao kay Lin Fang. Mukha siyang naguguluhan. Hindi niya nakilala si Lin Fang. Siya ay mukhang bata, at nakaupo sa pagitan nina Emperor Yu at Mo Chen, at si Miss Ling ay nasa kanyang mga bisig. Siya ay nagkaroon ng isang pambihirang posisyon. Gawin mo ang iyong makakaya. Sabi ni Lin Fang. Lumitaw ang mga ilaw mula sa mga mata ni Lin Fang at pinalibutan siya. Natigilan si Ji Liao at nagtanong. Guro, iyon po. Pumunta ka, kung matalo ka, mauunawaan mo. Tumiti si Lin Fang. Yumuko si Ji Liao kay Lin Fang at umalis. Little Lin Fang, may ginawa ka ba sa kanya? Tanong ni Emperor Yu. Binigyan ko siya ng karagdagang patong ng proteksyon upang maiwasan siyang mamatay. Sabi ni Lin Fang. Mayroong daan-daang mga mandirigma. Bukod sa malalakas na cultivator mula sa mga maimpluwensyang grupo, mayroon ding ilang individual na cultivator. Ang mga taong iyon ay hindi kabilang sa isang grupo, sila ay may talento at nais na maging isang alagad ng saint. Ang unang round ay isang free-for-all. Ang lahat ay nasa yugto ng labanan at nakipaglaban hanggang sa kamatayan o pagsuko. Maraming kabataan ang namatay. Sa huli, 16 na lamang ang natitira at kwalipikado. Medyo malakas si Ji Liao. Magtatapos siya sa top 16. Sabi ni Lin Fang. Tumanggo si Emperor Yu. Kahit na ang ating mga cultivator ay hindi ang pinaka-talented, ang mga disipulo ni Tiantai ay medyo may talento. Oo, huwag mag-alinlangan at bigyang halaga ang mga batang ito. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Sa mga araw na ito, ang sinabi niya ay maaaring makapagpabago ng buhay ng isang tao. Noong mga araw, si Lin Fang ay nasa battle stage na nakikipaglaban para sa iba't ibang grupo, ngayon siya ay nasa tuktok at nanunood ng mga laban. Sa sandaling iyon, tumingin ang ilang tao mula sa Celestial Godly University sa mga miyembro ng Tiantai. May sumimangot. Hindi nila gaanong pinansin si Tiantai, kaya walang nakapansin kay Lin Fang noong una, ngunit sa sandaling iyon ay may nakakilala sa kanya. Bumalik na si Lin Fang. Bulong ng taong iyon. Nagulat sila. Noong mga araw, niyanig ni Lin Fang ang Holy City. Bumalik ba talaga siya? Maraming tao ang tumingin kay Lin Fang, at natigilan. Bumalik siya for real. Ngayon, magulo ang Holy City, kontrolado ng Celestial Martial Dynasty at Canaan Buddhist Dynasty ang bayan. Magbabago na naman ba siya? Mahirap yata. Ang Celestial Martial Dynasty at ang Canaan Buddhist Dynasty ay parehong may mga saint. Wala silang pakialam sa isang tulad ni Lin Fang. Oo, tama ka, kahit si Shiju ay walang magagawa. Sabi ng ilang tao, wala nang mababago si Lin Fang, parang ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2410, Langyan at Shizuan. Ang mga labanan ay mabangis at trahedya. Si Ji Liao ay nagtapos sa ikapito. Medyo malakas siya. Si Lin Fang at ang kanyang mga guro ay nagpatuloy sa pakikipag-usap habang nanunood ng mga laban. Ipinaalala nito kay Lin Fang noong bata pa siya. Lin Fang, ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Mo Chen. Ang mga miyembro ng Celestial Martial Dynasty at Canaan Buddhist Dynasty ay hindi masyadong talentado, mas marami lang sila alam. Si Ji Liao ay may mahusay na pangunawa sa cosmic energies. Mahinahong sagot ni Lin Fang. Brother Lin Fang, gaano kalakas ang iyong cosmic energies? Tanong ni Lin kay Lin Fang. Tumawa si Lin Fang at sinabing, So, ganoon ba? Sana ay magpalitan tayo ng kuro-kuro sa paglilinang, disipulo ka ng tatay ko kaya kapwa ko disipulo. Sabi ni Ling, sumulyap kay Mo Chen. Ngunit si Lin Fang ay higit, mas malakas kaysa sa iyong daddy ngayon. Mas mabuting guro siya kaysa sa akin. Noong emperor pa si Lin Fang, mayroon na siyang advanced na kaalaman at malalim na pag-unawa sa cosmic energies. Tumawa si Mo Chen. Sige, ituturo ko sa iyo ang anumang gusto mong matutunan. Tumiti si Lin Fang. Anak iyon ni Mo Chen, para siyang anak niya. Tinawag niya si Lin Fang na kapatid ngunit para sa kanya, siya ay isang sanggol, at gusto niyang alagaan siya. Iyon ay isang pangako kung gayon. Tumisi si Lin. Siyempre. Lin Fang, magsisimula na ang second round, hindi ko akalain na magiging kasing swerte tayo. Sinabi ko sa kanya na sumuko kung siya ay nasa panganib. Sabi ni Emperor Yu, lumapit si Ji Liao at sinabi kay Lin Fang. Guro, maraming salamat. Sinabihan siya ni Lin Fang na lumaban sa abot ng kanyang makakaya, ginawa niya ito nang walang takot at natalo.
Ngunit nang ang pag-ataking iyon na dapat ay nakamamatay ay umabot sa kanya, isang kakaibang uri ng lakas ang nagpoprotekta sa kanya. Hindi na kailangan magpasalamat. Ipagpatuloy ang pagsasanay ng husto sa paglilinang. May potensyal ka. Sabi ni Lin Feng na nakapagpapatibay loob. Maraming salamat, guro. Sabi ni Ji Liao. Nararamdaman niya na si Lin Feng ay napakalakas. Ji Liao, pumunta ka at panoorin ang labanan ng iyong malaking kapwa-disipulo. Sabi ni Emperor Yu kay Ji Liao. Napanood niya ang isang binata na nakikipaglaban. Ang binatang iyon ay isang mataas na antas ng Emperor. Ang mga naturang cultivator ay sapat na malakas upang magkaroon ng magandang ranggo sa bayan, medyo katulad ng mga nasa Imperial rank ang list noon. Matatag na ang chi niya. Hindi masama. Sabi ni Lin Feng, sumulyap sa binata. Lin Feng, siya ay disipulo ni Rou Exi. Ang pangalan niya ay Langyan. Naiintindihan na niya ang lakas ng speed daw. Low level na ang daw niya. Ang kanyang mga kakayahan sa pag-unawa ay hindi masama. Naiintindihan din niya si heaviness daw. Makakatapos siya sa top 5. Sabi ni Emperor Yu kay Lin Feng. Dalawang uri ng daw, mababang antas, napakabihirang, talaga. Maaari siyang maging malakas sa hinaharap. Sang-ayon ni Lin Feng. Pero hindi muna siya makakatapos, sigurado yun. Sa una, siya ang pangalawang pinakanamumukod tanging disipulo, at ang una ay nagtaksil kay Tian Tai noon upang pumunta sa Celestial Martial Dynasty. Noon, maraming itinuro sa kanya si Qinglin at ang iba pa. Walang nag-aakalang ipagkakanulo niya si Tian Tai. Malamig na sabi ni Emperor Yu, habang nakatingin sa malayo. Ha? Si Lin Feng ay natulala. Kinokontrol nilang yan ang dalawang uri ng daw, at ang isa ay mas malakas kaysa sa kanya noon. Ang taksil na iyon ay tila napakalakas, talaga. Marami pang ang itinuro sa kanya ang mga kapwa-disipulo ni Lin Feng. At pinagtaksilan pa rin niya si Tian Tai. Ang kanyang pangalan ay Shi Zuan. Naiintindihan din niya ang dalawang uri ng daw, napakalakas na uri ng daw. Dark light daw at speed daw. Ang kanyang mga pag-atake ay sumasabog. Noon, inakala ni Qinglin at ng iba pa na hindi sila angkop na mga guro para sa kanya, si Jianmang lang ang nasabi. Pero ayaw ni Jianmang ng disciples, kaya ilang beses lang niya itong tinulungan, pero yun lang. Naiwan ng kaunti si Shi Zuan. Paliwanag ni Emperor Yu. Kasabay nito, napansin ni Lin Feng ang isang binata sa grupo ng mga tao ng Celestial Martial Dynasty. Maraming Great Emperor ang nakaupo sa tabi niya. Hindi siya mukhang mapagmataas, mukha siyang tuso at marahas, napaka-ambisyosa. Kaya pala galit ang mga teachers ko. Kung mabuti ka sa isang tao at pinagtaksilan ka nila, medyo masama iyon, naisip ni Lin Feng. Napaka-ungrateful. Ngunit maraming tao ang lubos na ambisyoso, at umaasa na mabilis na bumangon. Ang Shi Zuan na iyon ay magaling magpanggap. Maganda siya sa nakaraan, ngayon ay mukhang masama na siya. Mahinahong sabi ni Emperor Yu. Kalmado silang tiningnan ni Shi Zuan, pagkatapos ay kay Lin Feng sa matalas na paraan. Umiling si Lin Feng. Si Shi Zuan ay agresibong tumingin sa kanya, si Lin Feng ay tumingin pabalik sa kanya, at agad na nakaramdam ng matinding sakit ang mga mata ni Shi Zuan at ipinikit niya ito. Muling iminulat ni Shi Zuan ang kanyang mga mata, at hindi nang ahas na tumingin kay Lin Feng muli. Akala niya, malakas ang lalaking iyon. Mas malakas siya kay Emperor Yu. Mas malakas pa siya kay Hao Qinglin. Iniisip kung sino siya. Hindi niya ako sinaktan, masyado siyang mayabang. Ayaw niya akong awayin dahil junior ako. Lang yan. Sigaw ni Lin Feng sa sandaling iyon. Itinaas nilang yan ang kanyang ulo. Halika rito. Sabi ni Lin Feng. Tumingin silang yan kina Emperor Yu at Mo Chen, tumanggo sila. Lumapit siya kay Lin Feng. Paano kita tatawagan, Master? Tanong nilang yan kay Lin Feng. Nakaupo siya sa pagitan ng dalawang guro, kaya malamang napakalakas niya. Pinakamabuting maging magalang. Ipakita mo sa akin ang iyong daw, salakayin mo ako. Sabi ni Lin Feng, hindi pinansin ang tanong nilang yan. Interesado siya kay Daw, at isinantabi si Ling. Nagulat silang yan, ngunit tumanggo siya. Iniunat niya ang kanyang kamay, itinuro si Lin Feng, at umatake. Napakabilis ng kanyang pag-atake. Mabagal. Sabi ni Lin Feng. Bigla, nagkaroon ng impresyon silang yan na siya ay naging kasing bagal ng isang suso. Pakiramdam niya ay napakalayo ng kanyang mga kamay kay Lin Feng. Gaano kalakas? Nanginginig silang yan. Nakita niya ang daliri ni Lin Feng na nakaturo sa kanya, at alam niyang kung aatakehin siya ni Lin Feng, madali siyang mapapatay. Itinulak pa atras silang yan. Muntik na siyang matamba, nabalot ng malamig na pawis. Tumingin siya kay Lin Feng, nakaupo pa rin si Lin Feng at nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang mabagal at mabilis na lakas ay napakahusay, higit na mas mahusay kaysa sa akin, naisip nilang yan. Namangha siya. Hindi niya maintindihan kung gaano kalakas si Lin Feng. Pakiusap, turuan mo ako, guro. Sabi nilang yan, yumuko sa harap ni Lin Feng. Alam niyang pambihira si Lin Feng. Pag-aralan ng mga detalye. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Biglang may naramdaman silang yan at nakatulog. Nagsimula siyang mangarap. Nakita niya ang isang dahon na gumagalaw patungo sa kanya ng napakabagal. Gayunpaman, tila mabilis din ito sa parehong oras. Siya ay lumipat pabalik, ngunit ito ay walang silbi. Lumipad ang dahon sa kanyang ulo. Phew. Huminga ng malalim silang yan. Akala niya mamamatay na siya. Buhay pa ako.
Naisip nilang yan, nanginginig. Nasaan ako? Ang isa pang dahon ay lumipat patungo sa kanya ngunit sa pagkakataong ito ay mabilis, at naglalaman ng isang nakatagong pagbagal. Gaano kalakas? Nag-aral silang yan ng mahabang panahon, ang pangarap ay tila walang hanggan. Nang lumabas silang yan, tapos na ang second round. Yumuko siya sa harap ni Lin Feng at sinabi, "Maraming salamat sa iyong leksyon, guro. Siya ang kapwa-disipulo ng iyong guro." Sabi ni Emperor Yu kay Lang Yan. "Kasamang alagad ng aking guro." Namangha silang yan. Isa sa mga direktang disipulo ni Tiantai, alin? Gaano kalakas? Pwede ba? Nakatitig silang yan kay Lin Feng, yumuko ng malalim at sinabi, "Maraming salamat, Uncle Lin." "Haha, bata, matalino ka." Sabi ni Emperor Yu, "Hindi mahirap, napakalakas niya." Tumiti silang yan. "Sige, lumaban ka," sabi ni Lin Feng, kumakaway. Pinalibutan siya ng mga ilaw at sinabi ni Lin Feng, "Gawin mo ang iyong makakaya. Kung matalo mo si Shizuan, gagantimpalaan ka. Lalaban ako hanggang kamatayan." "Oo, kung kaya mo siyang patayin, tulungan mo ang sarili mo. Hindi kailangang maging magalang," sabi ni Lin Feng kay Lang Yan. Namangha silang yan. Pagkatapos, tumingin sina Mo Chen at Emperor Yu kay Lin Feng at sinabi, "Hindi nila magagawa, Lin Feng. Pambihira ang posisyon ni Shizuan sa lipunan. E ano ngayon? Kung kaya niyang patayin siya, dapat niya." Natural na sagot ni Lin Feng. Nanginginig ang mga tao sa paligid. Tumibok ang puso nilang yan. Si Uncle Lin Feng ay talagang tulad sa mga alamat, agresibo at malakas.